po ni Lord ay manggagaling po sa Book of Jeremiah. Sabihin mo nga, Jeremiah. Saan tayong pag-uusapan natin? Of course, si Jeremiah. Amen? At ang Panginoon. Sino sa inyo nakakakilala kay Jeremiah? Amen. Praise God. So, hindi na ako mahihirapang ipaliwanag si Jeremiah sa inyo. No? Si Jeremiah, at sino sa inyo ang nakabasa na ng Book of Jeremiah? For sure, sa lahat ng nagdi-devotion dyan, nabasa nyo na ang Book of Jeremiah. Actually, second time ko nang nabasa ang Book of Jeremiah. Napaka-awesome talaga ng Napaka-awesome talaga ng Panginoon kasi ang dami niya laging revelation. Kahit nabasa mo na in the past, kahit na ilang buwan o taon na ang lumipas na nabasa mo na, lagi pa rin may bagong revelation ng Panginoon. Or iba sa inyo, siguro ang alam lang sa Book of Jeremiah, ano yun? Yung very famous na ano? Sige nga. Jeremiah 29:11. For sure, yan lang ang alam nyo. Amen? Jeremiah 29:11. So ngayon, I thank the Holy Spirit po. Pinapasalamatan ko po ang banal na Espiritu ko kasi ang dami-dami niya pong ibinigay na revelation tonight. So ang title po ng message ni Lord ngayong gabi is, oh my God, The Potter's Hand. Okay? So, ang main verse natin ngayong gabi ay mababasa sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6. But before that, can I ask you first to stand? And we will honor the Word of God. Dito po sa church na ito, uupo, tatayo. Sa Bisaya, barog, lingkod. Pag barog, lingkod. Amen? Okay, can we all bow down and honor the Word of God? Yes, Heavenly Father, we continue to worship you, to bless you tonight, O God. Your name will be glorified. Your name will be lifted up, Jesus. Ikaw lamang ang aming pag-uusapan, Panginoon. At binababa ko ang sarili ko, Panginoon, dahil alam ko, Panginoong Diyos, na hindi ako karapat-dapat sa anumang bagay, Panginoon. Pero dahil sa habag mo, dahil, Panginoong Diyos, sa pahintulot mo, Panginoon, nakatayo ako sa harap ng iyong mga anak, Panginoon, at patuloy kong ibinababa ang sarili ko, Panginoong Diyos. Ikaw ang kanilang marinig, Panginoon. Ang presensya mo, ang kanilang maranasan at hindi ako, Panginoong Diyos. Itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magsalita sa puso nila. Mangusap sa puso nila, Panginoong Diyos. Takpan mo, Panginoong Diyos, ang mga flaws ko, Panginoon, upang ito ay hindi maging sagabal, O Lord God, na tanggapin nila ng malaya ang mga binhi na itatanim mo sa kanilang puso ngayong gabi, O Lord God. Bless me, Panginoong Diyos, anoint my lips, O Lord God. Your name, Panginoon, will be lifted up. Yun lamang ang tanging gusto ko, Panginoong Diyos, ang maitaas yung pangalan, Panginoon. I rebuke the spirit of distraction, spirit of doubt, spirit ng pagkaantok, spirit ng pagkapagod, Panginoon. But I welcome, O God, the spirit that comes from you, O Jesus. Thank you so much for this victorious night. We claim the victory today. As you're going, Panginoon, to speak to our heart, O God, we will continue, Panginoon, to lift up your name and praise your name, glorify your name, because your name is above all name, O Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you're going to manifest to each and everyone's heart tonight. Thank you, Jesus. Amen and amen. Pwede na po po. So para mas lalo nating maintindihan ang message ni Lord tonight, kikilalanin muna natin si Jeremiah. Sino nga ba itong si Jeremiah? Sinong nakakakilala kay Jeremiah? Si Jeremiah po, he is known as the weeping prophet. Amen po? Siya po ay isang iyaking propeta. And he is a major prophet po sa Old Testament. Siya po yung sumulat of the Book of Lamentation, and in Tagalog is Panagoy. Siya po ang sumulat yun. Punong-puno po siya ng panagoy sa kanyang puso. In Tagalog po is
parang deep sorrow. Amen? Kaya kung ikaw ay cell leader na iyakin ng punong-puno ng panaghoy sa iyong puso dahil ang titigas ng ulo ng iyong mga hinawakan, don't worry. Si Prophet Jeremiah nga is a weeping prophet. So don't worry, normal lang pala yun. Amen? What is the reason? Bakit tinawag si Prophet Jeremiah na the crying prophet? Anong reason? Ang reason po, dahil sa assignment na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabihin mo nga, assignment. Assignment. So, ano nga ba yung assignment na yan? Bakit kailangang iiyakan niya yung assignment na yan? Alam niyo mga anak, para sa hindi nakakaalam, the time that you step into this church, yung araw na ikaw ay pumasok dito sa simbahan at pumunta ka rito sa harap para tanggapin ang Panginoong Hesus na tagapagligtas mo, your assignment has started. Naniniwala ba kayo niyan? Sabi ko sa inyo kanina, ayaw ko ng lutang, magtatawag po ako. So, hindi po kayo tinawag ng Diyos. Hindi ka po pumasok dito na wala lang. Hindi ka po pumasok dito na, natatanggap ka lang ng blessing. Pumasok ka dito because God put you in here. Pwede ka namang sa ibang church. Dinala ka dito dahil nandito ang assignment mo. Sabihin mo sa katabi mo, assignment. So here, you have assignment to do. Amen? Now, alamin natin, bakit nga ba iniiyakan ni Jeremiah ang assignment niya? Tignan nyo ha, bakit? Unang-una, at his teenage, napakabata po siya. Sabi po sa Bible, I think, 15 or 16 or 17. Sabi ng mga scholars, at his teenage time, God called him to preach the salvation. Tinawag siya ng Panginoon. In southern part of Israel, sa bayan ng Judah. And in the word of the Lord came to Jeremiah. Pakibasa nga natin sa Jeremiah chapter 1, verse 5 to 9. The Lord gave another message to Jeremiah. Ito pala yung sinabi ko sa inyo kanina, our verse foundation nabasa mo na yun na. Ito yung verse foundation natin. Foundation verse natin. The Lord gave another message to Jeremiah. He said, "Go down to the potter's shop, and I will speak to you there." So I did as he told me, and found the potter working at his will. But the jar he was making did not turn out as he had hoped. So he crushed it into a lump of clay again and started over. Then the Lord gave me this message: "O Israel, can I not do to you as the potter has done to his clay? As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand." Sa Tagalog na, para mas maano. Sinabi pa sa akin ng Panginoon, "Pumunta ka sa bahay ng magpapalayok at doon ko sasabihin sa iyo ang nais kong sabihin." Kaya pumunta ako sa bahay na magpapalayok at nakita ko na gumagawa siya ng palayok. Kapag hindi maganda ang hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya ito hanggang sa magustuhan niya ang hugis. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, "O mga mamamayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang ginawa na magpapalayok sa luwad na ito? Kung papaanong ang luwad ay nasa kamay na magpapalayok, kayo rin ay nasa mga kamay ko." Amen. Thank you, Lord. So yan po yung pinaka-main verse ng ating pag-uusapan tonight. Now, ang sinasabi ko sa inyo, paano tinawag ng Diyos si Jeremiah? Ito yung babasahin natin. Jeremiah chapter 1, verse 5 to 9. "I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord," I said, "I can't speak for you. I am too young." The Lord replied,
Don't say, I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Amen. And don't be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. The Lord, have spoken. Amen. Thank you, Lord. So, sabi ni Jeremiah, Lord, ang bata-bata ko pa. Nag-complain siya, ang bata-bata ko pa, hindi ko pa alam pa paano gawin ang mga inuutos niyo sa akin. The same with Moises, di ba? Paano ako magsasalita? Hindi ko alam ang sasabihin ko sa mga tao. Pero anong sinagot ng Panginoon? As God assured them, even si Moises, huwag kang matakot. Ang sabi ni Lord kay Jeremiah, huwag kang matakot. I will be with you and I will be protecting you. So ang ginawa ni Jeremiah, sumunod siya. Sumunod siya sa Panginoon. At his young age, he preached the gospel to the town of Judah. So 40 years. 40 years. Sabi mo nga 40 years. Gaano katagal ang 40 years? Parang 40 days. Suko na tayo na. Ginakalimutan na natin ang salvation. Pero dito po, 40 years in counting. Wala pong naniwala kay Jeremiah. Ang hirap, di ba? They rejected the salvation. Ayaw nila makinig. Sabi ko sa inyo sa kanina, gaano katagal ang 40 years? Sa atin nga, 40 days lang, sumusuko na tayo eh. Yun nga lang fasting. 1 week fasting. Sa totoo lang, 20% lang naman ang totoong nakakagawa. You see? Nakita nyo yung mga kahinaan natin ngayon kaysa yung mga tao noon? Jeremiah is the most persecuted prophet in the Bible. Wala kang makikita ang most persecuted kundi si Jeremiah lang. Si Jeremiah po, dumaan siya sa hirap, sa pasakit, araw-gabi po. He's trying his very best. Nag-ayuno siya, nag-fasting siya, para lang po ma-convince niya yung mga tao, ma-encourage niya yung mga tao. So, tinalikuran niya ang pamilya niya. From the time na tinawag siya ng Panginoon, tinalikuran niya ang pamilya niya. They even tried to kill him while doing his ministry. Pinagbantaan siya ng mga tao na ihulog sa balon. Ikinulong at naranasan din niyang paghahampasin ng mga tao. Tayo, parang wala namang gumaganon sa atin, no? Lahat nga ng pupuntahan natin may pagkain. Di po ba? And God also commanded him not to marry. Sabi ng Diyos, I forbid you to marry anyone. Kung titignan niyo po, babasahin niyo po ang Book of Jeremiah, mayroon siyang nagugustuhang babae. Ang hirap naman nun, tinawag mo ako at 15 years. Ngayon may gusto akong babae, sabi mo hindi ako mag-aasawa. Di ba? Kaya pala, hindi pala nakakapagtap ka na he is a weeping prophet. Tinawag mo akong napakabata, ngayon mayroon akong inspirasyon. Inspirasyon pa lang, ayaw mo na akong pag-asawahin. Ano nga ba yung reason ng Panginoon, bakit ayaw niyang mag-asawa si Jeremiah? Para po makaiwas siya sa mas mabigat na lungkot dahil sa ministry. Alam niya, ang pwedeng mangyari, alam ng Diyos ang pwedeng mangyari sa kanya, sa kanyang magiging pamilya, sa kanyang asawa. Dahil may ministry na pinagkakatiwala, may ministry na pinapagawa ang Diyos. Tayo kaya, sasabihin sa'yo ng Panginoon, Christian, gawin mo ang ministry, pumunta ka sa lugar na yon, hindi ka pwedeng mag-asawa. Ay Lord, kahit na anong mangyari, hindi ako papayag. Ngayon pa lang ako nag-uumpisa sa bagong trabaho ko, Lord. Tapos sasabihin mo na pwedeng mag-asawa? I don't think na kaya natin gawin yan ngayon. So, kaya pala, hindi nakapagtataka na siya ay the weeping prophet. So, from teenage time po, hindi siya napagod sa pag-preach. Hindi siya napagod sa pag-win ng soul. Pero wala po talagang naniwala sa kanya. He prayed for Israel. He pleaded to them, but they rejected him. He was weeping. Bakit siya umiiyak? Because he knows kung ano ang mangyayari sa mga taong ito. Alam niya, kilala niya ang Diyos.
Alam niya kung paano papataw ng kaparusahan ang Diyos sa mga taong ito. Just imagine the 40 years. I can't, alam mo, pag iniisip yung 40 years, parang 4 days nga, hirap na hirap, 40 years. Diba? So alam niya, pero grabe din ang pagmamahal ng Diyos. Just imagine 40 years na inuutusan niya si 15, so after 40 years, 55. 55 years. Pero ang Panginoon, grabe din ang pag-aantay niyang magbago ang mga tao. Amen? So, the Israel worship other God. Alam natin yan. They worship other God, yung mga, yung gawa sa kamay, yung baan, yun yung mga pinag-worship nila. So, kahit anong gawin ni Jeremiah, hindi siya pinapakinggan ng mga tao. And because of that suffering, because of loneliness and pain na nararanasan niya sa kamay ng mga tao, he even cursed the day na pinanganak siya. Sino ang narinig niyong ganitong propeta? Si Elijah, right? Si Elijah, sabi niya, bakit mo pa ako ipinanganak? Bakit hinayaan mong maipanganak pa ako sa mundo? So the same with Jeremiah, he even cursed the day he was born. Sana hindi na lang ako ipinanganak kung mararanasan ko rin ito. Grabe, no? So I can relate the situation that we have right now. Anong situation mayroon tayo? You see, God commissioned us to make disciples. Di ba? Yun pa lang ang ginagawa natin. Yun pa lang. Go, therefore, and make disciples. So, ang leader mo, utusan kanyang mag-win ng soul, utusan kanya na mag-share. Ang dami na nating complain. Hirap na hirap tayo. Hirap na hirap tayong gawin. Gusto kong ipaliwanag sa inyo na, narinig nyo na rin to sa akin, following Christ is not easy. Salvation is free, but following Christ is costly, masyadong mahal. Kaya nung tinanggap mo ang Diyos, dapat handa ka. Darating ang araw, people will reject you. People will persecute you. Kahit ang kasama mo sa bahay, kahit ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, ang asawa mo, they will persecute you. Dadaan at dadaan ka talaga sa rejection, dadaan ka i-ignore ka nila, lalo na sa mga iniimbita mong kasama mo sa work, mararanasan mong lahat yun. Pero sabi ng Bible, in John 15, chapter 18, sabi niya, if the world hated you, they hated me first. Kung kinakalaban ka nila, kung kinamumuhian ka nila dahil sa pag-share mo ng aking pangalan, ako muna ang kinamumuhian nila. Amen po? At sabi po na Apostle Paul, even sa Apostle Paul, binarningan niya po si Timothy, sabi po niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, di ko na po nilagay dyan, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. So huwag kang magtaka kung kahit na mismong boyfriend mo, asawa mo, or kasama mo sa bahay will persecute you sa pag-share mo kay Jesus. Huwag kang magtaka dahil mararanasan talaga ng isang Kristiyano ang persecution while sharing the Word of God. But every time na nararanasan mo to, think of Jeremiah. Encourage yourself. Jeremiah, ginawa niya ito ng 40 years. Ako 1 linggo pa lang. Hindi ako susuko. Amen po ba? And you know what breaks Jeremiah's heart? Ano yung dumudurog sa puso niya kung bakit nakakaramdam siya ng deep agony, deep sorrow. Ano yung dumudurog sa puso niya? Dahil po, feeling niya hindi siya effective na propeta. He felt discouraged. He felt useless. Sino sa atin yung ganyan? Sa mga cell group leader. Sometimes po, nakakaramdam tayo ng ganyan. Hindi lang yung mga cell group leaders. Lalo na yung nag-uumpisa ngayon lang naisip ko, si Sis Catherine. Ansino, nandyan ba siya? Oo. Sis Catherine Ansino. Nung nag-uumpisa yan,
Ilang beses lumapit sa akin yan, Mami, ayaw ko na. Wala silang karapatang saktan ako. Hindi ba? Ayaw ko na, Mami. Gusto ko ng magpasakop na lang ako sa ano. Sabi ko, no. Tinawag ka ng Diyos. Yan ang tawag ng Diyos sa'yo. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Madadaanan at ma-experience mo ang lahat ng yan. Ma-overcome mo pagdating ng araw. 3 beses yan lumapit sa akin, if I'm not mistaken, na sinasabi niya, ayaw ko na. Dahil paulit-ulit naman talagang iniiwan yan. Sabi ko, no. Even si Tricia, naalala ko si Tricia, ilagay mo na lang ako kahit saan. Pero ayaw ko na, no. Diyan kayo nilagay ng Diyos, manatili ka dyan. Magbubunga ka rin. Amen po? And even the pastors, alam ko na maraming pastors ang nakakaramdam din ng ganyan for sure. Alam mo yun na ang tagal-tagal mo nang nagpapastol, pero 100 lang hindi ka pa makausad. Alam mo yung 3 years ka nang nagpapastol, pero hindi dumadami, kumbaga walang transformation na nakikita sa yung mga flock. Yung mga flock na pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. So alam ko na hindi lang si Jeremiah ang nakakaramdam ng hindi ako effective, Lord. Useless itong ginagawa ko. He felt discouraged. May mga tao sa inyo, sometimes ano nga ba ang kulang ko, Lord? Ano yung kulang ko? Bakit hindi ako effective na leader? Bakit hindi ako effective na pastor? Bakit hindi ako effective na ministry heads? Di ba napapatanong tayo, andyan pa ba kayo? Yes! Parang wala na eh. So another reason po of weeping, Jeremiah's weeping is, hindi, hindi talaga matanggal sa isip niya yung pwedeng gawin ng Panginoon. Kasi nakita niya na walang pagbabago. At alam niya paano magalit ang Diyos. So yun po yung nagpapabagsak ng kanyang kalakasan. Yung alam niya that one day, magagalit ang Diyos. Basahin natin sa Jeremiah chapter 9 verse 1. Oh, that my head were a spring of water, and my eyes a fountain of tears. I would weep day and night for the slain of my people. So nakita ni Jeremiah yung parating na galit ng Panginoon. So, alam mo yun, nakaramdam siya ng genuine compassion sa mga tao sa Judah, sa mga Israelites. His heart is broken for the people of Judah. Tignan niyo ang puso ni Jeremiah. He was rejected for 40 years. Walang naniwala sa kanya. They even tried to kill him, imprisoned him, and yet, nasa Israelites pa rin ang puso niya. Sino sa atin yung ganyan? Na mayroon tayong mga cell group leader ng pasaway, mayroon tayong cell group na lulubog, lilitaw, sakit ng ulo. Napagpapatuloy ba natin silang mahalin? Ipag-pray man lang? Nakita niyo si Jeremiah? Alos patayin siya, wala siyang silbing tao. Andiyan iniisip niya, paano ang mga taong ito pag buwasakin na ng Diyos ang Judah? Nandoon pa rin yung genuine compassion niya sa kanila. Amen? Sila pa rin ang iisip niya. He didn't rejoice. Hindi siya nagsasaya for the coming judgment of God. Nasasaktan ang Panginoon, nasasaktan si Jeremiah para sa kanila. Si Jeremiah po, hindi siya katulad natin. Tayo po, pag nasaktan tayo, pag patigas ng ulo, sabi natin, merisi mo yan. Karma mo yan. Huwag ka nang magpapakita sa atin. Di po ba? Pero si Jeremiah, isa ito sa iniiyak niya. Kasi sabi niya, paano pag may mangyari sa mga tao ito? Paano pag ang Panginoong Diyos ibubuhos na niya ang galit niya? So, he wept and begged for mercy. Nagmakaawat siya sa Panginoon na huwag ibagsak ng Panginoon ang galit niya sa Judah. Anong sabi pero anong sabi ni Lord kay Jeremiah? Tignan natin sa Jeremiah chapter 11. Nandiyan pa ba kayo? Tignan nga natin. Pray no more for this people, Jeremiah. Do not weep or pray for them, for I will not listen to them when they cry out to me in distress. In chapter 14,
Jeremiah, don't pray for good things to happen to the people of Judah. They might begin to fast and pray to me, but I will not listen to their prayers. Even if they offer burnt offerings and grain offerings to me, I will not accept them. I will destroy the people of Judah with war. I will take away their food, and they will starve, and I will destroy them with terrible diseases. So grabe grabe yung plano ng Diyos na gagawin niya sa people of Judah. Kaya doon nalulungkot si Jeremiah, doon siya umiiyak. Sabi niya kay Jeremiah, huwag ka nang manalangin. Huwag ka nang mag-intercede para sa mga taong ito. Huwag ka nang mag-fasting. Hindi ko yun tatanggapin. Sa halip, papatayin ko sila sa pamamagitan ng war, gutom, at salot. Pero one day, tignan nyo, tandaan nyo, tignan nyo ha, sundan nyo ako. Sa Jeremiah chapter 11, Jeremiah chapter 14, galit na galit ang Diyos. Amen? But one day, habang nagkakape si Jeremiah, baka hanapin nyo sa Bible yung nagkakape. Wala po doon. Habang nagkakape si Jeremiah, God called him sa verse 18. Para masundan niyo ako. Chapter 11, chapter 14, galit na galit ang Panginoon. But in verse 18, na binasa natin, tinawag niya si Jeremiah. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, gusto ko na pumunta ka doon sa pottery man. Doon sa gumagawa ng jar, ng palayok. And I want you to observe. I want you to observe the pottery man. Panoorin mo siya kung anong ginagawa niya. Yun ang sabi ni Lord sa kanya. So siguro, habang naglalakad si Jeremiah, napapaisip siya, ano kayang plano ng Diyos? Siguro hindi na ako prophet. Siguro pottery man na lang ako. So mas gusto niya yun kasi siguro hindi na siya, kasi pagod na siya sa pag-share ng Word of God. So sabi niya, kaya siguro ako papupuntahin ng Panginoon doon para maging pottery man na lang ako. So yun yung iniisip niya siguro habang naglalakad siya. Amen? So, alam nyo ba, most of the time, ang Panginoon po, pag may inuutos siya, He won't give you He won't give you the details ahead. Wala pong sasabihin ang Panginoon. Bago niya sasabihin ang detalye ng kanyang inuutos, He wants first to hear yes from you. Pag tinawag ka ng Diyos, wala kang magagawa doon. Nasa sayo yan kung mag-uubi ka o hindi. Susubukin ng Panginoon kung ikaw ba ay susunod sa Kanya kahit hindi mo alam ang pinapagawa niya sa'yo. Ganun po tumawag ang Diyos. Hindi Kanya pwedeng tawagin na, ay May, gusto ko na ikaw yung tumayo sa ministry na ito yung gagawin mo. No. May, I want you in this ministry. Hindi niya sasabihin yon kung ano. Look at Abraham. Sinong nakakilala kay Abraham? Ilang beses na sinubok ng Panginoon si Abraham. In Hebrews chapter 11 and 8, Abraham obeyed even though he did not know where he was going. Kung anong gagawin niya. So no details, Bisaya, siyempre. No details, no further explanation. Sumunod lang si Abraham. Because he trusted God so much. Dahil naniniwala si Abraham na hindi siya ipapahamak ng Diyos. So same with Moses, same with the other prophets, Joseph at iba pa. Kaya ang tawag na kay Abraham is the man of faith. At gusto ng Panginoon na tayong lahat is magkaroon tayo ng spirit like Abraham. Tatandaan nyo, pag tinawag ka ng Diyos, hindi niya sasabihin kung anong ipapagawa niya sa iyo. Ang gustong marinig muna ng Diyos ay ang salitang, yes, Lord. Susunod ako. Amen? Now, balik tayo kay Jeremiah. Bakit nga ba inutusan ni Lord si Jeremiah sa potter's house?
Ano sa palagay niyo yung reason? Bakit siya inutusan ni Lord sa Potter's house? Ano yung reason? Tagal na natin. Ano yung reason? Magbibigay ako ng gift sa sino mang makapag-answer. Ano yung reason bakit tinawag ni Lord si Jeremiah na pumunta sa Potter's house? Siyempre, nag-iisip sila. Dahil may mahalagang mensahe ang Diyos kay Jeremiah. At gusto ng Diyos na makita doon while watching the better man. So ano yung revelation ng Diyos kay Jeremiah? Ipinakita po ng Diyos kay Jeremiah na ang Israel ay katulad ng isang putik. Habang hinuhubog ng better man ng Diyos, nadungisan ito, nagkaroon ng depekto. At nagmukhang hindi maganda ito sa paningin ng Patterman. So, nakita din ni Jeremiah na hindi itinapon ng Patterman yung clay na hawak niya. Na depekto man ito, na dungisan man ito, nasira man ito, still hawak niya pa rin. So what is the message of God? Pwede naman yan. He can easily destroy it. He can easily discard it and take another clay para buuin niya ulit. Pero bakit nadungisan na, may depekto na, pero hindi pa rin niya itinapon? What is the message of God to you and to me? Anong ginawa ng Patterman? Binuo at hinubog niya ulit sa kanyang kamay. Amen? Ayon sa nais niyang paghubog. Ang sabi ni Jeremiah ulit, basahin ulit natin sa chapter 18, verse 6. O Israel, can I not do to you as the potter has done to his clay? As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng magpapaliyok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Amen! Tika muna, di ba ang sabi sa chapter 11, chapter 14, ang sabi ng Panginoon, wawasakin ko ang bayan ng Judah. At wala akong ititira. Yun ang sabi niya, di ba? Kahit magmakaawa pa sila, hindi ko sila pakikinggan. Pero bakit sa verse 18, ang sinasabi ng Diyos? Sabi niya sa Jeremiah chapter 16, verse 18, pakipasang anak. I will pay the people of Judah back for the evil things they did. I will punish them 2 times for every sin. I will do this because they have made my land dirty. They made my land dirty with their terrible idols. I hate those idols, but they have filled my country with their idols. Amen. Sabi niya, huwag kang makiusap sa akin, Jeremiah. Dahil nagdesisyon na ako, wawasakin ko sila. Wala akong ititira. Pero bakit pagdating sa chapter 18, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na yon? Kayo'y nasa kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Anong ginagawa ulit ng potter's man sa clay? Hindi niya itinuturing na walang silbi ang clay kahit na ito ay may depekto, kahit na ito ay sira, kahit na ito ay sira na at hindi na mukhang mapapakita. Hindi niya itinapon ang clay. Siguro this is the time for you to give back yung pinaka-the best na palakpak sa Panginoon. So patuloy niyang hinahawakan at matyaga niyang hinuhubog ulit yung clay ayon sa purpose niya. Kahit hindi nabuo yung clay sa nais niya, the potter's wheel is patuloy na umiikot. Ginagawa niya ulit. So, nakita nyo,
mga anak, ang kabutihan ng Diyos. Tandaan nyo, we are the clay and He is the potter. Just imagine yourself kung gaano tayo katigas sa Panginoon. How many times na nasasaktan natin ang Diyos. He never discard us. Amen? Yung alam niyo ba, nung binabasa ko ito, iyak po ako ng iyak. Because I na-realize ko po na, alam mo yung ang dami kong pagkukulang sa Panginoon, and my heart is full of joy. Kasi sa dami ng pagkukulang ko sa Diyos, hindi po niya ako binitawan. Patuloy niya akong hinuhubog sa nais niyang maging ako. Amen po? So what an awesome God we have. Palakpakan niyo nga ang Diyos. And in Jeremiah chapter 18 verse 11, anong sabi niya? Therefore, Jeremiah, go and warn all Judah and Jerusalem. Say to them, this is what the Lord says, I am planning disaster for you instead of good. So turn from your evil ways, each of you, and do what is right. Amen. In Tagalog, walang Tagalog, no? Sabi niya, in Tagalog, sabihin mo sa taga-Juda at mga taga-Jerusalem na ito ang sinasabi ko, makinig kayo. May binabalak akong kaparusahan sa inyo. Kaya tumigil kayo sa masasama niyong pag-ugali. Ang bawat isa sa inyo ay magbago na sa ginagawa ninyo. So nakita nyo? Our God is a God of second chances. Third chances. Infinite chances. Paulit-ulit tayong nagkukulang sa Diyos, but still He's giving chances. Amen? Dumaan ka man sa katakot-takot na failures. Nag-encounter ka na, kapatid. Ang dami nang pinakita ng Diyos sa'yo nung ikaw ay nag-i-encounter. In fact, nung lumabas ka, nilinis ka ng Diyos. Pinalaya ka ng Diyos. Tinanggap ka ng Diyos. Binuo kang muli ng Diyos. Lahat ng ninakaw ng kalaban sa'yo, ibinalik ng Diyos sa'yo. Pero anong ginawa mo? Naniwala siya sa'yo eh. Na muli bibigyan mo yung pagkakataon yung sarili mong maging anak. Di ba sa ating encounter, my prodigal son? Ganun tayo nilinis ng Diyos. Dumaan ang panahon. Sino ang nag-encounter na dito? Hindi ba dumaan ang panahon? Lahat yun ay nakalimutan mo. Naalaala mo pa ba nung nakipag-encounter ka sa Panginoon? Naalaala mo ba yung covenant mo sa Panginoon? Naalaala mo ba kung paano ka pinalaya ng Diyos? Ngayong gabi po, kung ikaw ay dumaan na sa pag-i-encounter or minsan sa buhay mo na-encounter mo ang Diyos, na-encounter mo ang pagpapatawad ng Diyos, pero tumalikod ka sa Panginoon, kinalimutan mo lahat ang pangako mo sa Kanya. Ngayong gabi, I want you, church, gusto ko na muli mong ibalik yung init na yun sa Diyos. Kasi tandaan mo, ang Diyos, hindi nagbabago kailanman. Hindi po siya nagbabago. Kung hindi mo man nalakaran yung pagtawag ng Diyos sa'yo, ngayong gabi, He is reminding you again. You have a covenant with Him. Amen po? Gusto ng Panginoon na ipaalala sa'yo, ano yung mga pangako mo sa Panginoon. Amen po? Nandiyan pa ba kayo? Katulad ng mga Israelites, pagkatapos magdesisyon si Lord na wasakin at patayin ang lahat ng tao sa Judah, He's still hoping na magbabago sila. The same with us. So anong sumunod na nangyari kay Jeremiah? Tignan nga natin. Naghatid ulit si Jeremiah ng warning sa mga Israelite. Pero anong sinagot ng mga Israelites? But the people replied, don't waste your breath. We will continue to live as we want to, stubbornly following our own evil desire. Grabe, no? Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Jeremiah. Mabubuhay kami ng naaayon sa gusto namin. So instead of turning to God, they-mocked Jeremiah. At pinagplanuhan pa nilang patayin si Jeremiah.
Alam niyo kung bakit tayo napapahamak most of the time? Kung bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, still napapahamak pa rin tayo? Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa atin. The time na tinanggap mo ang Panginoon, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Ang kagalingan mo, ang kagalingan ng pamilya mo, ang maayos na buhay mo, lahat yun ang ganda-ganda ng plano ng Diyos. Pero alam mo kung bakit tayo napapahamak most of the time? Kahit na nasa Panginoon, dahil sa katigasan ng puso natin. Paulit-ulit tayong pinupulot ng Diyos. Paulit-ulit tayong binubuo ng Diyos. Pwede ka namang tapusin eh. Katulad ng pottery man. Yung putik na yun, pwede naman siya kumuha ng bagong putik at gumawa ulit. Pero hindi niya ginagawang walang silbi yung putik na yun. Ganun ang Diyos sa atin. Nagpapakasakali siya, kapatid, na magbago tayo. Paulit-ulit niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Pwede ka namang tapusin na, pang ano ka lang sa mundo eh. Diba? Pwede ka namang mawala na. Sakit ka lang ng ulo ng seal leader mo eh. Diba? Pero hindi ginagawa ng Diyos yun. Amen pa? So what do we learn sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi? What do we learn? The faithfulness of God. Amen pa? He was still faithful to His covenant with us. It is a reminder that while we had sinned and faced the consequences, God's ultimate will for us is for restoration and for good. Amen po? Mga kapatid, mga anak, kung feeling mo, failure ka sa ministry mo, sa personal na buhay mo, you felt discouraged, you felt useless, feeling mo ang dumi-dumi mo, feeling mo ang hina-hina mo, kasi ang daming temptation sa buhay mo, hindi mo na paglabanan kahit na-encounter mo ng Diyos, paglabas mo, nakalimutan mo, hindi mo na paglabanan. Hindi ka effective na humawak ng ministry, hindi mo nagagawa ang bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Or maybe, patuloy ka pa rin nabubuhay sa kasalanan. Na parang walang nagbabago sa buhay mo. Ngayong gabi, kapatid, gusto kong malaman mo, hindi pa huli ang lahat. Amen po? The Father's will is still turning His hand upon you, shaping your life despite of your flaws and your struggle. Huwag kang sumuko dahil God never give up on you. Hindi sumuko ang Diyos sa'yo. Kahit napapagod ka, hindi napapagod ang Diyos sa'yo. Amen po? Kahit sumuko ka, hindi sumusuko ang Diyos sa'yo. Tinutuloy ng Diyos ang lahat ng sinimulan niya hanggang maging ganap ito. He is molding you with extra touch, extra care, another try, a new beginning. Palakpakan nga natin ang Diyos. In Philippians chapter 1, verse 6, He who began a good work in you will carry it into completion. Maaring nakakaranas kayo ng discouragement, anger, bitterness, unforgiveness, burnout sa ministry, burden sa family, or bumabalik ulit yung dating binitawan mo na ibinigay mo na yung dating binitawan mo na nung nag-encounter ka, or yung kasalanan mo in the past. God is willing to reform you. God is willing to remake you, to reshape you once again without any condemnation. Kapatid, hindi po gumagawa ang Diyos ng istoryang bitin. Bawat pagsubok, bawat luha ay bahagi ng proseso ng Diyos. Tandaan mo yan, anak. God is still writing your story. Hindi pa tapos ang Diyos. Your struggles are not the final chapter. They are just part of the greater history of hope, redemption,
ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Amen po? So no matter how many times you turn away from Him, ilang beses mo mang tinalikuran ang Diyos, ilang beses mo mang nasaktan ang Diyos, isang lingon mo lang, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, isang lingon mo lang, you will still find Him. Sabi sa kanta kanina, sino ba ako? Sino ba ako upang mahalin mo? Ano ba yan? Sino ba ako? Ano sabi kanina? Sino ba ako na hindi mo ako sinusukuan? Amen? Isang lingon mo lang, you will still find God. Nandun lang siya. Because all throughout, kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos. All throughout, nandyan lang siya, sumusunod sa'yo. Kaya hindi pa huli ang lahat, lumingon ka. Dahil nandyan ang Diyos. So no matter how many times we fail in our commitment sa Panginoon, kung tayo ay babalik sa Kanya at hihingi ng totoong tawad, at hahayaan natin siya na magmaneho ng ating buhay, tatanggapin pa rin tayo ng Diyos ng paulit-ulit. Amen po? Palakpakan mo nga ang Diyos, kapatid. At magugulat ka sa muling paghubog ng Diyos sa'yo. Isang bagong tao, bagong pananaw, bagong pag-asa ng punong-puno ng glory ng Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon ulit na maayos ang buhay mo. Amen po? He is the potter and we are the clay. Music team, akit na po kayo. So, tapos na po ang message ni Lord. Our conclusion for tonight. May naintindihan ba tayo? It's my praying from yesterday pa na pinagdarasal ko na nawa magkaroon ng impact sa puso nyo yung mensahe ng Lord ngayong gabi. Ang sabi po dito sa ating conclusion, keep walking by faith, not by sight. Trust Him in the silence. Seek Him in every season and let His word be the lamp of your feet and the light of your path. You are not alone. God is with you and He's not finished writing your story. So keep going. Amen po? Palakpakan nga natin. Can we all stand? Can we all stand? Let us worship our God. At gusto ko, mga anak, na while singing this song, I want you to speak to God. Kung ikaw man yung taong isa sa mga nabanggit ko kanina, I want you to recommit yourself again. I want you to sing this song to God with all your heart, with all your song, with all your heart, with all your soul. Beautiful, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to give all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord. I
The Lord speaking to my heart tonight. He impressed in my heart na iba po sa inyo ay may pinagdadaanan katulad ng nabanggit ko kanina. Iba po sa inyo nakakalimot na kung gaano kahalaga yung commitment, yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos. Iba sa atin is nanlalamig na, iba sa atin nakapag-encounter na, binago na ng Diyos, pero ngayon, bumalik ulit sa dati. God is calling you tonight, mga anak. Whoever na gustong mag-recommit ng kanyang sarili, kung ikaw man ay yung taong nakakalimot na, ang lamig-lamig mo na sa Panginoon, nakalimutan mo na kung gaano ka tinanggap ng Diyos, nakalimutan mo na kung paano ka pinalaya ng Diyos, paulit-ulit kanyang binigyan ng chance, pero kinalimutan mong lahat na yon. Ngayong gabi po, God wants to speak to you once again. Gusto ng Panginoon na maramdaman mo siya ngayong gabi. Gusto ng Panginoon na mangusap siya ulit sa iyong puso ngayong gabi. So if you have the courage and the boldness, I'm calling you, church, to come in front and recommit yourself to God. God wants to speak to you. God wants to touch your heart again. God wants to impress you once again. The altar is open sa mga gustong mag-recommit ng iyong mga commitment sa Panginoon. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. All of my days I held in your hand, grafted into your perfect plan.
take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Nung nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inagin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim mong daan, tinawag ang aking pangalan, inagin ang kasalanan ko. Kahit
Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Puso ko ikaw, ginawa mo
Hallelujah. Father in heaven, maraming salamat po sa oras na ito, Lord God. Sino man ang mga kapatid na nandito sa harap, Lord, alam niyo po ang kanilang pangailangan. Even yung mga taong nakaupo at hindi po lumapit, Lord God, you know our needs. You know what we need, Panginoon. At Lord, thank you sa message na binigay niyo sa amin, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na kayo ang Diyos na patuloy na umuhubog sa amin. Kayo ang Diyos na patuloy na gumagawa ng paraan para sa amin lahat, Panginoon. Kayo po ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Inihiling namin, Panginoon, ay mensaheng ito hindi namin makalimutan, Lord God. That there is always a purpose bakit ka namin nakilala. There is always a purpose bakit namin naunawaan ang inyong mga salita, Panginoon. Or even bakit kami naandito right now. At Lord, let your purpose happen sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Lord God, that 2026 is coming, Panginoon. And I want you, Lord, to mold all of us as the person that you want us to be, Panginoon. In the name of Jesus. Whatever provisions na meron kami, Panginoon, sa buhay namin, we declare na lahat ito'y galing sa inyo. We are nothing without you, Lord God. At alam namin, Panginoon, meron mang pinagdadaanan ng mga kapatid. Ano man ang kanilang inihiling, Panginoon, ano man ang nais nilang mangyari sa buhay nila, Lord God, we know and we declare that you are our Jehovah Jireh. You are our provider, Panginoon. That whatever we need, Panginoon, there's nothing impossible to you. We just need to be obedient to your call. We just need to be obedient to the assignment that you have given us, Panginoon. And everything will happen in time, Panginoon. Sa tamang oras nyo, sa tamang purpose nyo, Panginoon. So sa gabi ito, Lord, salamat po muli for opening our spiritual eyes and ears. Narinig namin, naramdaman namin, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, that you are the God who never change. You are the same yesterday, today, and forever. Kung meron kayong ginawa sa buhay ng mga Israelites, kaya nyo gawin sa buhay namin. Kung pinagkatiwalaan nyo si Jeremiah, kaya nyo rin kami pagkatiwalaan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maghari sa buhay namin, Lord God. Kayo po ang patuloy na maghari. Let your will be done. Let your plans happen. Let your name be glorified in our lives. Make us a person, Panginoon, that you want us to be, most especially this 2026. In the name of Jesus, we claim and we pray, and all of us will declare and say, Amen. Amen. Amen and amen.